Pamilyar ka ba sa ganitong pakiramdam? Bukas na lahat ng bintana, yung electric fan mo, todo na ang ikot, pero grabe, ang init pa rin sa loob ng bahay. Bilang isang arkitekto, ito yung palaging tanong sa akin. Kaya ngayon, titingnan natin ng blueprint, ika nga, para malaman kung bakit ba nagiging parang pugon ang mga tahanan natin. O simulan natin sa isang medyo prangkang statement. Kasi ito talaga yung katotohanan na kailangan nating harapin. Alam nyo, madalas ang problema hindi lang yung tindi ng araw sa labas eh. Ang problema nasa mismong disenyo ng bahay na parang sinasalubong at kinukulong pa yung init. At eto na nga ang resulta, di ba? Yung pakiramdam na para kang laging nasa loob ng oven. Yung electric fan mo, ang ginagawa lang niyan, pinapaikot lang yung mainit na hangin. So kung ganito yung nararamdaman mo sa bahay mo, hindi ka nag-iisa. Ang problema, mas malalim pa sa inaakala natin. Okay, sige. I-diagnose natin yung problema. At unahin na natin yung isang bagay na akala natin yun yung magbibigay sa atin ng ginhawa, ang mga bintana. Pero paano kung sila mismo ang isa sa mga dahilan kung bakit ang init ng lahat? Okay, tingnan natin to. Napakasimple lang ng konsepto ng direksyon. Kung ang malalaking bintana mo nakaharap sa silangan o sa kanluran, para ka na ring naglatag ng welcome mat para sa araw. Sinasalo mo lahat ng init mula sa umaga hanggang sa nakakapasong init ng hapon. Pero kung ang mga bintana mo ay nakaharap sa hilaga o timog, mas konti ang direktang tama ng araw. Mas madali pang lagyan ng lilim. At ito yung nagiging epekto niyan. Ang buong bahay mo nagiging parang isang dambuhalang heat storage box. Hinihigop niya lahat ng init buong maghapon, tapos ikinukulong niya sa loob. Kaya pala, kahit gabi na, 'di ba, kahit wala ng araw, ang init-init pa rin sa loob. Kasi dahan-dahang inilalabas ng mga pader at sahig yung init na naipon nila. Okay, tapos na tayo sa mga gilid ng bahay. Ngayon, tumingala naman tayo sa siguro masasabi kong number 1 na salarin sa lahat, ang bubong. Kasi ito yung parte ng bahay na diretsyong binababad ng araw, buon-buo, maghapon. Handa na ba kayo sa numerong to? Kasi nakakagulat talaga. Sa isang normal at maaraw na araw dito sa Pilipinas, yung temperatura sa ibabaw lang ng isang ordinaryong yero pwedeng umabot ng 72 degrees Celsius. 70 degree! Grabe, di ba? Sa sobrang init niyan, seryoso, halos makakaprito ka na ng itlog dyan. Ngayon, isipin mo, kung walang kahit anong harang dyan sa ilalim ng yero mo, saan pupunta yung 70 degree na init na yan? Diretsong babagsak yan sa mga kwarto nyo. Yung kisame mo, nagiging parang isang dambuhalang plancha na nakatapat sa'yo buong araw. Pero, ang good news, may simpleng solusyon dyan. Ang paglalagay lang ng insulation o radiant barrier, sobrang laki na ng maitutulong para harangin ang init na yan. Bukod sa insulation, may isa pang napakasimple pero super effective na paraan. Kulay. Tandaan nyo lang to, ang madidilim na kulay, sinisipsip ang init. Ang mapupusyaw na kulay, nire-reflect o tinataboy nilang init. Kaya yung simpleng pagpili lang ng puti o light gray para sa bubong mo, malaking-malaki na agad ang bawas sa init na papasok sa bahay. Okay, so alam na natin kung paano pumapasok ang init. Ang sunod na tanong ngayon, paano natin siya papalabasin? At dito na pumapasok ang isa pang napaka-critical na aspeto ng disenyo na madalas nakakalimutan, ang ventilasyon. Ito ang tinatawag nating cross-ventilation. Pero napakasimple lang talaga ng konsepto niyan. Isipin mo, kung may bintana ka lang sa isang side ng kwarto, papasok nga ang hangin pero wala siyang pupuntahan. Naiipon lang siya sa loob. So anong solusyon? Bigyan mo siya ng labasan. Kapag may bintana ka sa magkabilang pader, nakakagawa ka ng isang daluyan. Yung papasok na sariwang hangin, siya na mismo ang magtutulak palabas sa luma at mainit na hangin. So kung pagsasama-samahin natin lahat ng to, nagiging malinaw na ang tunay na kalaban natin ay hindi lang talaga yung tropikal na klima. Ang tunay na salarin? Yung mga desisyon sa disenyo na hindi akma para sa klima na yon. Yung pwesto ng bintana, yung materyales ng bubong, yung daloy ng hangin, lahat yan, sila ang nagdidikta kung ang bahay mo ba ay magiging isang malamig na kanlungan o isang mainit na pugon. At ito yung golden rule na gusto kong iwan sa inyo. Sa isang bansang tulad ng Pilipinas, ang ganda at tibay ng isang bahay ay hindi lang nasusukat sa kapal ng semento. Ang tunay na talino sa disenyo, makikita yan sa kung paano nating ginagamit yung hangin, yung lilim, at yung pag-reflect ng init para natural na maging komportable ang bahay. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Para pag-isipan, subukan yung tignan ang bahay nyo gamit ang mga bagong natutunan nating mayon. Yung bahay nyo ba,
idinisenyo para makipagtulungan sa ating klima? O parang patuloy siyang lumalaban dito? Kasi sa pag-alam ng sagot dyan, doon na magsisimula ang pagbabago para maging mas presko at mas komportable ang ating mga tahanan.